Yes, yes, show Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ngayon po ay 26, syempre, ng Marso 2026. Ayan, kita nyo ha. At of course, alam nyo naman ho, napakaswerte ho natin, no? Kahit maraming malungkot, maswerte pa rin tayo, no? Why? Pag gusto mo ang ginagawa mo, masaya ka na. At ganun talaga, di ba? Ang swerte po ay nasa sa ating sarili. Pag na-feel natin masaya tayo, that's good enough. At syempre, nagigising pa tayo tuwing umaga, di ba? Tama. Yan. Kaya po, wag ko kayong malungkot. Pera lang yung pinag-uusapan na yan. Sabi nga ng iba, napakamahal ng gasolina, Sabi nga ni, alam niyo naman si attorney, di ba? Pag ayaw mo, wag mo. Ganun ho talaga ang buhay ngayon. But, sabi nga po, marami naman hong pwedeng gawin, di ba? Yung iba dyan, gusto nilang, of course, yes. Ayan, gusto nilang maglakad, mag-exercise, di ba? Marami yung paraan. Ngayon naman, sabi nga na, mag-commute. Yan, kita nyo ha. Parang napipil ko ay maganda na ho ang ating okay, napipil ko po na sana po ay tayong lahat ay magkaroon ng blessing. Ang blessing po sa atin ay malusog na kalusugan. Yan. Magandang, alam nyo, napakaswerte ho natin pag laging masaya po tayo. Kaya no problem ho yung mga problema ngayon. Hindi naman, sino bang mag-aakala na magkakaroon ng gera sa Middle East, di ho ba? Kahit naman nung sinong tao, ayaw ho natin ng kaguluhan. At yan po naman ay, para sa akin ay, ito'y pagsubok, no? Pagsubok ko ng ating hinampalan ng Panginoon, syempre, kung gaano po tayo katatag at sana po ipanalangin natin ang bawat isa. Yan. Syempre, alam niyo naman si Attorney Topacio, lumalaban ho yan sa tama. Ang importante ho kasi sa ating lahat masaya nating ipinaglalaban ang inyong mga sabi nga karapatan, 'di ba? Okay lang po 'yan, pero sana 'wag mong aabot sa sakitan. 'Wag ring aabot sa mga fake news. Ayaw ng gobyerno ng fake news, 'di ba? Kaya yung mga nagtatangka na manggulo, 'wag niyo na hong ituloy kasi alam niyo, ang buhay ho natin isa lang. Kaya dapat isipin ho natin sa papaano kayang paraan tayo makakabawas sa problema. Di ba yung iba nga ho talaga, totoo yan, kaya ako natutuwa rin sa iba dyan, na kahit nasa bahay lang, nagwo-work from home ho sila. At yan po ay ilang mga bagay-bagay na ating pinasasalamatan dahil una-una, tayo po ay sa tingin ko lang pinagpala tayo ng Panginoon, di ho ba? Dahil bakit ho, tayo po ay patuloy na namumuhay ng meron ng prinsipyo, di ba? Kapag tayo ay merong responsibilidad, ano bang mangyari, di ba? Talagang kailangan gawin natin ang kaya nating gawin, di ba? Wag ho tayong mareklamo, wag ho tayong masyadong maraming mga alam niyo yung iba kasi mahilig sa mga kyaw-kyaw, kwentong kutsero, di ho ba? Yung iba naman mahilig sa marites, kaya kayong mga marites ay itigil nyo na po yan. Hindi ho yan makakatulong at hindi rin po yan makakadagdag ng budget ninyo, di ba? Kaya ang mas mabuting magagawa ho natin ay bigyan natin ng masayang buhay ang ating kapwa. Lalo na yung mga magulang natin, di ho ba? Pag hindi tayo madaingin sa anumang problemang meron tayo, ang magulang po ninyo ay number 1 na magiging masaya. Mas gugustuhin nyo pa ho ba na iniisip ng magulang nyo, kawawa naman yung anak ko, walang kakainin sa tanghalian, kawawa naman yung mga ganun ho. Guys, alam nyo ho, kaya ko naisip to, alam nyo nung ako po'y nag-aaral, di ba? Imbes na mamasahe po ako, ayan, ito imbes na mamasahe po ako, ang diretso ko palengke, dadaan muna ako sa palengke. Tapos, before going to school, iniisip ko na ho, yung, alam nyo, may uso kasing tsokolate na may mani, yan, mura ho yan. No, isang balot na yan, yung bibigay sa akin ng mother ko na pamasahe, i-convert ko po yun ng chocolate na ibibenta ko sa mga kaklase ko. Yung inisyatibo ko lang po yun, wala naman nung nagsasabi, Joby, magtinda ka, wala hong ganon. Kahit yung teacher ko, nakikibili na rin, di ba? Ibig lang hong sabihin, merong mga bagay na nagagawa tayo na hindi po natin akalain na pwede pala yun, di ba? Sabi nga ho ng ilan dyan, sabi niya, alam nyo, marami ho talagang dumadaing kaliwat kanan na problema. Pero kung iisipin mo, sa Pilipinas lang ho, meron.
anumang problema meron ang Pinoy, pansinin ho ninyo kahit papano, nakakangiti pa rin ho ang mga Pilipino saan mang dako ng mundo. Mamaya ho, papakinggan ho natin yung ating napakabait ho na advisor pagdating sa music ha. Siya po isang composer at mamaya po, bigyan ho natin siya ng daan later. After nating maibalita na walang fare hike daw po sa bus at ferry, kaya huwag kayong mag-alala, no? At hindi lang po yan, kung meron naman ho tayong sobra na pwede nyong i-share sa mga kinauukulan, okay na po yon. Ngayon, marami hong mapagsamantala sa mga publikong sasakyan na dapat hong mag-ingat tayo. Huwag naman ho tayong masyadong relax. At kung maaari, huwag kayong gumaya sa akin na mahilig matulog sa mga public vehicle. Bawal ho yun. You know why? Bakit po nagiging bawal yung mga ganyan? Kasi po guys, pwede po kayong madukutan, pwede po kayong maaksidente kasi iba-iba yan eh. Minsan naman yung umaakyat, kala mo pasahero, nangahablot pala ng gamit, di ba? O kaya pati yung mga grocery ninyo, hanggat maaari, maging aware na ho kayo dahil sa hirap ho ng buhay ngayon, di ba? Ang nakakalungkot, dito nga sa Manila, nakakalungkot, di ba? Parang mas marami akong nababalita ang negative sa Maynila. Alam niyo ba, ang Manila is the capital city of the Philippines? Di ba nakakaya? Manila, capital city po yan, pero bakit tila mas maraming problema ang nagaganap sa Maynila? Hindi po dahil yan sa mayor, di ako naniniwala dyan. Hindi din po dahil yan sa mga vice mayor o sa sino pang mga opisyal. Dahil po yan sa mga ilan nating kababayan na takot magbanat ng buto. Yan. Ayaw ni Attorney Topacio ng ganyan. Alam niyo ho ba, kung kayo po ay nakukulangan sa mga income ninyo, make another choice. O kaya gumawa kayo ng ilang paraan. Ano yung mga paraan? Yan. Marami hong parahan na pwede natin pagkakitaan. Sabi nga po, kagaya ho ng kausap kong binilihan ko ng banana Q. Ate, paano ka nakakapagpaaral ng anak sa kolehiyo? Samantalang barbecue lang. Di ba ganun tayo magsalita? Barbecue lang ang iyong pinagkakakitaan. Akala na iba, pag sinabi barbecue lang, excuse me. Kapag ang inyong magulang ay masikap, mamalengke ng maagang maaga, di ba? Hindi lahat ho naghihirap ng ganyan. Merong nagbebenta online, meron naman ho nagbebenta na talaga pagkaluto, meron ng may-ari niya, di ba? Alam nyo, ito yung mga isang, ito ginagawa ho noong araw, no? Pero ewan ko lang ho sa ngayon kasi computer age na nga po tayo at marami po ang nagsisikap naman sa ibang paraan. Kaya sana po tayo, no? Kung ikaw naman ay may sasakyan at pwede mong i-share a ride, pero syempre, kailangan ang pasasakayin mo ay kilala mo. Dahil kung ito naman ay hindi mo kilala at kayo po'y basta na magpapasakay, medyo isip-isip lang, no? Hindi lahat ng oras ay meron tayong mabuting makakasagupa sa daan. Kadalasan, can you imagine yung isang video na napanood ko, medyo nawindang ako Nako, kung ikukwento ko to kay Atty. Topacio, talagang magagalit yun Can you imagine yung truck na open truck, no? Trapal lang yung itinakip. Nasiraan ang driver, pobreng driver. Mantakin nyo habang inaayos niya sa sasakyan niya, nilalantakan yung kanyang sako-sakong bigas. Yan po ay hindi ayuda. 'Di ba na kayo bang mga magnanakaw ng panahon na yan, kayo po ba'y nag-iisip na yung pagkuha ninyo ng merchandise o produkto ng isang tao, driver lang yon na siya po ay nasiraan. Di ba dapat tulungan natin? Pero anong naiisip ng iba dyan? Kahit gutom na, alam nyo sa Japan gutom na ho sila, sumalanta yung yung mga problema ng kalamidad, di ba? Pero never nilang binubuksan ang anumang pwedeng kainin sa loob ng eskaparate. Kahit pwede nilang nakawin yun, never nilang ginawa yon. Tayo po nung araw, hindi ganyan ng mga Pinoy, pero sa kasalukuyan, ang dami. Hindi nyo masasabi na kayo po'y matitinong tao, baka meron na kayong mental problem. Kasi, can you imagine, ang gutom po ay pwedeng maibsan ng ibang paraan na hindi nyo kailangang magnakaw. Yung iba nga kahit tubig lang nakakasurvive na, di ba?
sana po ay magkaroon tayo ng mga chance na mag-isip naman ho ng tama. Ang pangit ho niyan, isang beses lang kayo nagnakaw. Ang tingin ng ibang tao sa'yo ay maraming beses ka nang magnanakaw. Simula pa noon, sirang-sira ang pangalan mo, guys. Kaya po, sana po tayo, habang meron pa tayong tamang kaisipan, tulungan natin ang mga taong nagkakamali na magbago. Magbago in the sense na kailangan choices. Sabi nga nila, ang pagbabago ng isang tao ay choice yan. Yan. Choice daw yan. At yung choice na yan, dapat piliin natin kung ano ang mas makakabuti. Alam nyo, kung kayo ay manonood, makikinig kayo sa radyo, manonood ng telebisyon, kadalasan guys, kung kayo po ay nakatutok lang dyan, ang makikita pong pinuputakte ng mga viewers, kadalasan ay puro mga bad news. Di ba? Bakit gustong-gusto nyo po yan? Pwede naman ho tayong umiwas dyan. And yet, hanapin po natin ang ilang mga palabas na alam po nating meron hong maitutulong na good news para sa ating bansa, di ho ba? At yan ay dapat pinag-aaralan natin. Samantala guys, meron ho tayong ilang balita. Sa ngalan po yan ng ating himpilan, Yes Yes Show Topacio. Okay mga kaibigan, nagpatupad na ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police sa mga mahalagang energy facilities sa bansa matapos idineklara ang State of National Energy Emergency. At dahil dito, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y upang maaksyonan ang kakulangan ng supply ng enerhiya sa bansa at tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko kasunod ng mga hamong kinakaharap ng bansa. At ayon pa rin, mahigpit din anya ang mga sinasagawa nilang pagbabantay at pagmonitor upang agad na matugunan ang mga illegal na aktibidad sa bansa o banta ng kaayusan. At ito'y lalong-lalo na sa paligid ng mga substation, transmission lines at mga planta ng kuryente. Hinihikayat naman ng PNP ang publiko na patuloy na makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Kaya ako, kinukondida ko yung mga nakikita ko nagsusunog ng mga kable ng kuryente. Nako, dapat ho guys, no, kung kayo'y nakakakita ng ganyan, isuplong nyo yan, bawal ho yan. Na yung iba, sabi nila, hanap buhay niya. Kahit ito hanap buhay niyo yan, bawal na bawal nung nagsusunog kayo ng kuryente sa publiko. Harap ng publiko, dinadaanan ng mga tao yan o dinadaanan ng mga sasakyan. Ito po isang pakiusap lamang. Kailangan lahat po tayo ay concerned. Hindi ho isang tao lamang, hindi dalawa, hindi tatlo. Lahat pong mga Pilipino, kung tunay na kayo po ay nagmamalasakit sa bansa, kanya-kanya po tayong sumbong at kailangan bigyan ho natin ng pansin ang mga taong hindi gumagawa ng tama. Bigyan ho natin sila ng tulong na malaman nilang, kapatid, mali po yan, di ba? Kailangan ganun yung action natin, guys. Kasi kung patingin-tingin lang ho tayo, alam nyo, pansinin nyo yung ibang mga nagkukwento sa mga online. Nakakalungkot nga ho halos 99% puro negative, di ba? Wala ho ba kayong nakikitang magandang ugali ng tao? Wala ho ba kayong nakikitang bagay na nakakatulong talaga? Wala ho ba rin kayong nakikita na ano ho ba yung pwedeng gawin natin na hindi ho nakakasama sa kapwa? Yan. Dapat ganun ho ang gawin natin kasi alam nyo po, ayon sa aking mga friendship, sa aking mga advisor, kailangan po isipin po natin ang mga kwento na merong kabuluhan. Ito, meron nung kanina lang talaga. I'm so thankful, no? Matagal kaming walang communication dahil itong aking friendship ay paalis-alis, papunta-punta kung saan-saang dako ng mundo. Ayan, well, i-reveal ko yan, maya-maya lang. Alam nyo ho, natutuwa lang ako, bagamat hindi ko po kilala ang gobernador ng Guagua, Pampanga. Pero napag-isip-isip ko, ito ho yung mga dapat ikinukwento natin. Sino-sino ho sa mga leader ng bansa, ng lugar ninyo. Kwento ito ng taong nakakausap niya, no? Ang hindi ko kilala, pero pasensya daw kayo, babanggitin natin si Governor Baby. Ayan, Governor Baby Pineda.
Etong si Governor Baby Pineda, naririnig po ho ang pangalan niya. Hindi ko pa ho siya nami-meet ng personal. But, she is 75 years old na gobernador, di ba? Can you imagine guys, sa edad niyang yan, nag-iisip po siya ng mga proyekto na makakatulong sa lugar niya. Ito po'y kwento ng isa nating kaibigan. Alam nyo, ito good Samaritan yung kaibigan natin, kaya pinapakinggan natin, di ba? Kapag ang isang tao malaki ang naitutulong sa lugar nila, ito pakinggan natin. Walang iba kundi ang may-ari ng Rosario Medical Center, kundi si Josephine Salvador. Happy ako dahil every Monday po ay nagvo-volunteer siya para masaksihan ang iba't ibang mga gawain dyan sa Guagua, Pampanga. Well, actually, marami hong mga good news sa iba't ibang parte ng Pilipinas, actually, no? Pero ang natututukan lang natin kung ano yung mga bad news, wala tayong magawa kasi yun yung lumalabas sa mga balita, di ba? But, this is an opportunity. Alamin ho natin, ano bang meron dyan sa ginagawa ni Governor Baby Pineda. Kasi, alam nyo, napakalaking bagay na sa edad niyang yan, ginagamit po niya ang kanyang kapasidad regardless of age. Can you imagine? Usually, sinasabi lang pag dumating daw na senior citizen, wala na yung magagawa. Ganun no, naririnig ko sa iba. Hindi po totoo yan. Hanggat kaya mong kumilos, regardless of age, no? Dapat nga ngayon sa Pilipinas, sa dami ng problema dito, wala na dapat age limit Kung ano yung kaya ng isang taong gawin, bigyan mo natin ng opportunity na gawin nila. Kasi hindi lahat ho ay nag-iisip ng ayuda. Hindi lahat po ay humihingi ng ayuda. Dahil hanggat kaya nating maghanap buhay, kaya nating magbigay ng tulong sa ibang tao, ay ginagawa po ng tao yan. Okay. Well, ayon naman dito sa iba nating balita, mahigpit na ring binabantayan ng Philippine National Police ang katuwang ng Department of Energy ang mga tindahan ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ito, gamit na gamit tong LPG, alam nyo naman. Nag-umpisa ako sa 500, ngayon 1,000 plus na. Can you imagine, more than half ng presyo niyang natural, talagang grabe na ho. Ibig sabihin, sa pagtakbo ng panahon, imbis na pababa ang presyo, ay nagiging pataas ng pataas. Bakit ho nagkakaganon? Kasi ho, hindi pa ho naiisip ng ilang mga leader natin at ang tamaan. Huwag naman ho kayong magalit. Kasi ho, ito po'y pampagising lamang sa ngalang ng Yes Show Topacio. Ito po'y lang natin, sariling research natin, na sana po maisip po ng bawat leader ng bansa, regardless kung sino man yon, no? I-set aside na ho natin yung flood control. Medyo mabigat ho yung topic na yan dahil talagang gumugugol ho na maraming panahon na yan na hindi ho nasusolve. So this time, hanapin naman ho natin ano ba yung solusyon ng mga problema kinakaharap ng bansa. At ngayon nga, ito'y matapos aminin ni Energy Secretary Sharon Garin na nakararanas na ng kakapusan ng supply ang LPG ang bansa na maaaring tumagal na lamang sa loob ng 25 araw. Yan. O kita nyo? Ganun ho katindi Well, ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randall Tuanyo, nagpakalat na sila ng mga market watchdog na mangangalap ng impormasyon tungkol sa bentahan ng LPG para mag-ulat sa Department of Trade and Industry at DOE bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Kailangan maging aware tayo sa problema May iba pang problema na dapat nating harapin. Well, alam niyo ho, alinsunod ang naturang hakbang sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na suportahan ang mga ahensyang inatasan para tutukan ang presyo ng mga pangunahing bilihin at produkto gaya ng petrolyo. Kita nyo? Hindi lang gasolina, meron pa ho tayong ibang problema. At sino ba sa Metro Manila ang nagluluto ng uling? Di ba wala naman hong ganyan, kundi negosyante lang yung mga
maliliit na karinderya, yan pwede ho yan. Pero sa mga bahay-bahay, iniiwasan ho natin gumamit ng mga ganyan kasi nga po, ang bahay po kasi usually talagang naka-close na po yan at hindi po pwede na doon po tayo magluluto ng mga bagay-bagay, di ho ba? Kaya sana po, gawin nating makabuhuluhan ang buhay natin dahil ang buhay po isa lamang. Isa lang. At ang buhay po ay gawin nating mahalaga, no? Habang buhay tayo dahil wag na ho nating hintayin na maging kwento na lang tayo. Wag na lang natin hintayin na tayo po ay alam nyo, bibihira ho akong nakakarinig sa mga burol ng mga bad news. Puro good news yan, di ba? At syempre, lahat ng darating dyan, puro nagmamahal dun sa namatay. But, lagi nating tandaan, wag na ho nating hintayin na maging kwento tayo. Gawa na ho tayo ng bagay na makaka-solve ng problema ng bansa. At syempre, bago ho tayo mag-time check, inihain ng Kamara o sa Kamara ng Davao Oriental and District Representative Chino Almario and House Resolution number 893. Layo nitong himukin ang Department of Trade and Industry at Department of Energy na pag-aralan ang pansamantalang adjustment o pagbawas ng operating hours ng mga mall at commercial establishment sa bansa. Wow. Ayan. Patayin na tayo dyan. yung iba gusto nga hanggang alas 11 daw sana ang mall, ano? Hanggat maaari, pero alam nyo guys, may tao din dyan sa loob ng mall na syempre yung sakripisyo nila, wag naman masyado nating paabain. Kung kayo po ay yung iba hanggang 4 days a week, well, maganda rin ho ito na kahit papano yung ibang mga establishment na hindi naman ho malakas yung, kasi hindi naman ho lahat ng mall malakas ang bentahan, di ho ba? Siyempre, magkakaroon sila ng mga schedule na yung araw na malakas sila, ay doon sila tututok. But anyway, yan po ilan sa mga sinabi ng mga eksperto. Ito'y bilang bahagi na rin ng National Energy Efficiency na kung saan ang conservation efforts ng pamahalaan bunsod sa krisis sa Middle East na nagpalala ng pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayan. Ayon kay Representative Almario, ang pagbawas ng nasa 2 hanggang 3 oras na operating hours o katumbas ng 10% na energy saving ay makatulong upang mapababa ang electricity consumption. At syempre, mababawasan din ito ang operational expenses sa mga business sector sa panahon ng dry season. Target ng panukala na makatipid sa supply ng kuryente sa gitna ng geopolitical tensions sa gitnang silangan. Yan po yung mga ilang paalala ho guys at sana po lagi ho nating tatandaan lahat po ng problema, lagi hong may solusyon. Yan. Sana po ang mga taong nangangako, tuparin ang pangako. Dahil lahat po ng napapakong pangako ay masama po yan. Kaya never kayong mangangako kung hindi nyo po matutupad. Tayong welcome ho, magkakaproblema rin po kayo. At baka yung mga taong pinangakuan natin ay hindi ho umabot sa hangganan. Marami hong mga tao na eto ho, gagawin nating presyo, ganito na ho. Pag sinabing gano'n ng presyo, wag nyo na hong dugtungan kasi alam nyo ho, lahat po tayo nag-a-adjust. Lahat po kayo ay nag-a-adjust. Kaya bago tayo mag-adjust, time check muna tayong mga kaibigan sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Okay, alam nyo mga kaibigan, marami ho tayong mga kababayan ang nalilito sa presyo kasi pag ibang branch, alimbawa, yung gas station na yon, iba raw ang presyo. Alam nyo guys, kayo na lang po ang mamimili kung anong station ang gusto ninyo. Ganun ho ngayon kasi nga deregulated po yung ating presyo ng gas. Kaya po, kahapon no, di ba na ipaliwanag ni Atty. Topacio na yun nga ho, sabi nga ho ni Calando Marquez kahapon, yun nga ang problema, no? Hanggat maaari, mawala na sana, palitan sana yung batas na yan, no? Ma-regulate ho sana yung presyo, pero yan po'y dumadaan ho kasi sa maraming maraming
mga investigasyon na alam niyo naman marami ho tayong mga bagay-bagay na dapat ho talagang ayusin sa ating bansang ito. Okay, at of course, yan, bago natin ibigay yung ating mahal na bisita, syempre ho, ano natin to, kapatid ho natin to sa lahat ng bagay dahil dito tayo umaasa ng pagbabago ukol sa musika, no? Samantala, ito ho muna, nagpatupad ho ng mahigpit na seguridad. Well, ito na nga ho yung emergency, no? Sinasabi, okay na ho to? Okay na ho? Okay. Ito problema ito nagbabala ang Department of Agriculture sa posibleng pagpalo ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing pagkain pagsapit ng buwan ng Agosto sa taong kasalukuyan. At syempre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang nakaambang pagtaas ng presyo ay direktang epekto ho ng patuloy na pagsirit ng halaga ng langis at pandaigdigang merkado na pinalalapan ng tensyon sa Middle East. At ipinaliwanag din ng kalihim na hindi maiiwasan ang pagmahal ho ng mga bilhin sa magtuloy-tuloy ang krisis dahil sa otomatikong tataas din anya ang gastos ng pataba. Nako po, ito na. At transportasyon at logistics na papasanin ng sektor ng agrikultura. At sa kabila ho ng babalang pagtaas ng presyo ng pagkain, tiniyak ng DA na nananatiling matatag ang pagkalahatang supply ng bigas sa presyo at nananatiling matatag ang buffer stock ng National Food Authority. Yan. At samantala, umabot sa 400 tanggapan ng pamahalaan ang naitala ng Department of Energy na tumalima sa Energy Conservation Program ng bansa. Wow! Congratulations! At syempre ito'y kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid ng enerhiya sa lahat ng opisina ng gobyerno sa gitna ng limitadong supply ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. At ayon kay DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, nasa 87% ang total compliance ng energy o sa energy conservation ng mga naturang ahensya. At samantala, kaugnay nito, patuloy naman ang pag-iikot ng kagawaran para masigurong tumalima ang programa ng pamahalaan ang lahat ng tanggapan at ahensya sa bansa. Ayan. At of course, sabi nga po, aabot pa rin sa higit 400,000 mahihirap at near poor na pamilya ang planong isama bilang bagong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Etong 4PIS na to, no? Sana magising yung mga sinuswerte na merong 4PIS. Gamitin nyo ang inyong power para ho mag-isip ng mapagkakakitaan. Yung 4PIS po kasi ay tulong po yan sa inyo. But, meron ho kayong option na gamitin yan na mapalaki ang 4PIS na ibinibigay sa inyo ng gobyerno. Huwag tayong asa na asa, guys. Importante po kasi na may extra income ho tayo mula dun sa 4PIS na ibinigay ho ng ating mahal na gobyerno. Yan. Ganyan ho dapat ang kaisipan natin para ho hindi ho tayo nagnanakaw. Yung iba ho dyan, may 4PIS na, magnanakaw pala. Diba dapat mahiya naman ho tayo. Binigyan ho kayo ng tulong ng gobyerno pero hindi ho para magnakaw. Yung iba ho dyan, pinang-iinom ng alak, diba? Pinansisigarilyo, pinambabarkada. Wag yung gagawin yan. Lalo na kung ang barkada ninyo ay mahilig lang magpalibre ng inumin. At kayong mga kapitbahay na maiingay dyan dahil sa matinding inuman, inaabot ng 2:00 ng umaga, tumigil na po kayo. Sa totoo lang po guys, no, nakakaperwisyo po ang mga taong lasinggero sa labas ng kanilang tahanan. Di ba lihong maging lasinggero kayo doon sa loob ng bahay ninyo at ayaw na ayaw ni Attorney Ferdy Topacio yan. Alam nyo, tinuturo po ni Attorney Ferdy Topacio na maging makatao tayo sa kapwa. Pag alam nyo ang oras na ho ng tulog, hanggat maaari po, wag na ho kayong mang-istorbo. Yun lang naman po yun. Kasi choice nyo yan Kung gusto nyong patayin ang sarili ninyo, pagod na nga ho kayo sa iba't ibang gawain araw-araw, ipinang-iinom nyo lang, di ba?
ipinang-iinom ninyo, yung iba dyan walang humpay sa kahihiyan, di ba? Binigyan na nga ho pa kayo ng dagdag tulong para ho sa inyong negosyo, ipinang-iinom nyo lang, mali po yun, yan. At huwag nyo ring isusugal, bawal po yan. Yan. Ayan, si Winner kasi, hindi kasi nagsusugal yan eh. Wala siyang isusugal, o di ba? Alam nyo guys, ako ho, hindi nagbibiro. Yung sinasabi ko, totoo po. Realidad ng buhay po ito. Alam nyo, sa probinsya, mabuti pa ho yung mga nasa probinsya kahit papaano eh. Nag-iisip sila ano kaya yung kanilang susunod na gagawin. Wala hong dull moment sa kanila. Meron hong nagtatanim, meron nagbubuhat ng kung ano-ano, at saka wala akong nakikitang yung nagrereklamo dun. Kahit ang bigat-bigat ng mga binubuhat nila, hindi po sila mareklamo, guys, no? Sana maging ganun din tayo dito sa Metro Manila. Ayan, itigil nyo na po yung pangunguha ng mga produkto na mga nasa truck na nakikita ninyo. Nako, yung mga open na truck, medyo kawawa ho yan. Kayo ho, mga negosyante, mag-isip-isip po kayo, humanap po kayo ng truck na pwede ho ninyo magamit para sa pagdi-deliver. Ito nga ho, nabiktima na ho yung isang truck na open dyan sa Manila. Kaya, alam nyo, kawawa ho yung mayor. Gumagawa ho ng mabuti, gumagawa ho ng positive action, pero eto, sinasabotahe siya ng mga bad people around, no? Itong bad people na to hindi ko alam kung hanggang kailan kayo titigil. Kung meron nga lang pong parusahang matindi rito, siguro hindi na ho kayo uulit. But, alam nyo naman, ang mga ibang tao talagang makajos, no? Hindi ho gumagawa ng ikasasama palalo. So, bagkos, ang ginagawa na lang po ay ini-educate ang mga tao sa lipunan. Okay, bilang makajos yan, education daw ang tulong. Okay, natasan Department of Justice ang magkakapatid na namamahala ng isa sa mga matagal na educational publishing houses sa Pilipinas na sagutin ang mga kasong kriminal na syndicated staffa na nagkakalaga ng 1.6 billion pesos. Sa inilabas na sabina, inatasan ni Quezon City Senior Assistant City Prosecutor Celito Bacolor ang magkakapatid na nila Vibal Mata, Aida Vibal Gutierrez at Estela Vibal Lawson na nagsumite ng counter affidavit sa Abril 16 at 30 kaugnay sa kasong kinakaharap ng mga ito na inihain ni Vibal Group Chief Executive Officer Maria Christine Mandigma. Ayan, talagang ito yung mga ilang, ayon sa nagrereklamo, kontrolado umano ng magkakapatid na Vibal ang karamihan sa shares ng Vibal Group na batid na pinatalsik ni Mandigma bilang CEO ang nasabing dimbagan. Ngunit, muli ring ibinalik sa pwesto. Ayon sa DOJ, hindi tatanggapin ang anumang mosyon mula sa mga respondent para ibasura ang kaso at ituturing ang mga hindi pagsusumite ng kontrasalaysay na pagsuko sa karapatan bilang magharap ng kanilang ebidensya. Ayan. At bago pa tayo mag-time check at alam nyo, marami ho talagang pagkukulang tong ating mga naiisip ngayon. Maraming kulang talaga, pero alam nyo, sa dami ng ating naiisip, kulang ho talagang oras. Pasensya na ho kayo. Naharap din sa reklamong sexual harassment ang bagong talagang direktor ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Oh, ano to? Ito'y kasunod sa inilabas na ulat ng National Police Commission na dumulog ang isang babaeng pulis na kanilang monitoring and investigation service upang maghain na reklamo laban kay Police Brigadier General Jesse Tamayaw. Nakasaad sa salaysay ng biktima, pulis na nakatalaga rin sa PNP-HPG, niyaya umano siya ng sexual activity ng general at may mga pagkakataon na hinahawakan din ito ang kanyang likuran. Ayan. Dagdag pa ng babaeng pulis, tinatakot din siya ng opisyal na ipapatapon o ililipat sa Mindanao kapag di sumang-ayon sa kagustuhan nito. Bakit bawal bang umawak sa likod? Bawal na ba yun? Ay, ewan ko hindi ko pa alam. Tanong natin yan kay attorney pagbalik. Okay po, binanggit din ng biktima na na-access din umano ng general ang kanyang cellphone
na walang pahintulot. Nakapaloob din sa reklamo ng policewoman na hiwalay sa asawa na nais nitong matanggal sa serbisyo si Tamayaw dahil sa hinihinalang paglabag nito sa Republic Act Number 7877 o Anti-Sexual Harassment Act of 1995 at Republic Act Number 10173 o ang Data Privacy Act of 2012. Patuloy lamang inaantabayanan ang tugon ng inirereklamong si Brigidel General Tamayaw. Ayan, nakakalungkot no guys. At syempre, ganyan no talaga. Kailangan alamin no talaga natin kung ano yung mga do's and don't, mga bawas, mga problema. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Magandang umagang muli sa lahat po ng mga late tuner. At syempre, yung mga kanina pa nakatune. Yan, nakatune in. Syempre, ang oras po, alas 11:47 ng umaga sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. At ngayon, yan, siyempre, ito po hindi natin pwedeng palagpasin dahil ito po alamat na pagdating sa musika. Let's all welcome the professor itself. Alam nyo, ito talaga lahat ng mga mali sa musika, ito alam na alam mo niya kapag mali yung tono mo, alam na alam mo niya, hindi kanya pababayaan niya ang tamang teacher. Kasi pag alam niyang mali, ituturo agad sa iyo yung tama. Kaya tuwan-tuwa si Major Saigo sa kanya. Ayan, binabalita ho niya yan. At syempre, salamat po rin doon sa mga patuloy na nagmamalo sa ating singer, composer, and professor. Let's all welcome Michael De Lara. Palakpakan natin, Sir Winner. Maraming salamat po sa mga nanonood dito sa USS Show Topacio. Salamat po ng marami sa iyo, Attorney Topacio, sa pag-invite mo po ulit dito sa iyong USS Show Topacio program. Opo, alam nyo ka, Michael, natutuwa po ako kasi matagal na tayong hindi nagkakausap sa ere, but nakikita ko po, ang dami mo ring tinuturuan pala, no? Yes. Tambak na mga recording artist na mga talagang naghahangad na maging musikero din. Well, actually, kaya po kita inimbitahan dahil may upcoming event po kayo. Yes, diba? Pero yan po under ng CSAT Foundation. Ano po yung ukol dyan sa CSAT Foundation? Ang CSAT Foundation is naglusad kami ng isang amateur singing contest. Amateur songwriting competition. Songwriting pala yan. Competition okay. for a cause. Opo. For a cause yun. Pero yung songwriter, at the same time, sila rin ba yung kaawit niyan? Yes. Sila rin ang interpreter niyan. Ayun. Alam nyo, Sir Michael, sa totoo lang, matagal na yung naiplano At nagkaroon tayo ng mga reset yata, no? Reset. Na-postpone yan. Na-postpone dahil sa dami ng schedule. Yes. Okay, so ito pong songwriting contest na to. At the same time, sila na rin po ang kakanta. Paano ba to nagmula sa inyong plano? Well, kasi yung foundation, CSAT Foundation, gusto namin magkaroon ng project. Opo. Para sa mga tinutulungang mga bata na nag-aaral ng libre sa school. Nag-aaral ng libre. Yes. Ang CSAT Foundation, nagpapaaral ng libre. Yes. May mga scholars dyan. Okay. Anong category para malibre naman yung ibang estudyante? Well, dapat matalino. Matalino. Ay, matalino dapat. Oo naman. Meron bang, kasi ang alam ko kasi dyan dati, yung mga scholar, merong mga dapat i-aim na grades, no? Ano mga grades ang tinatanggap po dyan sa CSAT? I think mga 1.25, something like that. Grabe. Almost perfect yan, 1.25. Ganon. Well, anyway, Mike, itong pagpili natin ng mga awit, ano pong kategorya ang pinag-aanohan ninyo? Meron siyang kung tinatawag, may mga entry sila. Itong 4 na finalist, meron silang entry na ang lyrics nila ay Dugo ng Bayani. Dugo ng Bayani? Yes. Okay. Meron naman inspirational na Diyos ang aking sandigan. Okay. Meron din Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Now na. Maganda yan Meron now din na. Puso at Kaluluwa. Puso at Kaluluwa. So yan ang tema ng mga awitin nila. Yes. Iba't ibang genre. Opo, genre. Ano po ito? Mabilis na awitin o mabagal o ano? Mga kumbaga parang mga ballad song, ballad style. Ballad. Ayan.
Pwede ba nating banggitin kung ano po yung sino-sino yung mga tao na yan? Kasi baka meron nung mga tagahanga yan, di ba? Yes. Maimbitahan Yes, nyo yes, rin yes. doon sa Yes. event na darating. Yes, Kailan po pala yan at saan? Yan, sige March po. 29, 3 p.m. sa Aberdeen Court, Quezon Avenue Hotel. Aberdeen Ayun. Court. March 29, 3 p.m. Aberdeen Court. Ayan, Hotel, Great Eastern Quezon Hotel. Avenue. Ayan, Quezon Avenue. Wow, mukhang nagiging paborito na ng lahat yung Great Eastern Hotel. Oo nga eh. Iba-ibang activity ang nasasaksihan ko dyan actually. Most of the time, dyan ako naiimbitahan, no? Yeah. At hindi lang yan, Ka Michael. Ano pa ang ibang kaganapan dyan? Mukhang meron pa kayong mga ibang bisita dyan, ha? One of the jurors, si Doc Mon del Rosario. Isa sa, Si Doc Mon Yes, yes, yes. del Rosario. Yes, yes. Yeah. Ba? Pwede siguro pumunta yung mga tagahanga ni Doc Mon, ano? Yes, saka si Brother Joy Garrido. Ayun. Brother Joy Garrido. Ayan. Sino po nag-produce ng event na ito? CSAT Foundation. Ang CSAT Foundation din. Wow. Ayan Ka Michael, ito na yung pagkakataon. Baka gusto nyo mag-imbita. At o kaya manawagan. Sige po. Well, ini-invite po namin yung mga mga tagahanga ng mga finalists namin kagaya ni Aguila Malaya. Ang kanyang entry po ay Dugo ng Malaya. Then yung si Beverly Mislang, ang kanyang entry po ay Diyos ang aking sandigan. Si JB naman or Junebel Sakit, ang entry niya naman po ay Puso't Kaluluwa. Ganon din naman si Christopher Manara, ang entry niya po ay Ngayon Na. So lahat po na followers ng mga finalists na to, ini-invite po kayo na panoorin sila sa Aberdeen Court Hotel sa Quezon Avenue. 3 p.m. po. March 29. Sunday. Yes. This coming Sunday. Yes. Sorry. Okay, well, meron pa tayong 3 araw para mag-invite, di ba? Anyway, guys, ito ba'y may kaukulang damage? Ayan. May damage siya. Para sa with meal. naman yan? With meal and drinks. With meal and drinks na. Ayan. 1K lang naman. Okay, per head. Okay, so guys, now, iniimbitahan nyo kayo ni Ka Michael De Lara para pumunta dyan para saksihan po ang songwriting contest. Okay? At yan po ay sa pagpapala ng Panginoon kasi napaka-importante rin. Saksihan natin paano mag-isip ang mga singer natin ngayon. Ayan. Minsan alam niyo, pasensya na kayo, huwag kayong ma-offend. Meron kasing mga aawit na walang dating. Dahil ang ginagawa ho ng iba, kanta lang ng kanta, para bang nanliligaw sa isang babae na dun dinadaan sa kanta. Ma'am Joey, pwede kang kumanta ng mga 2 songs para may inspired naman sila. Ala! Actually, ikaw nga pala one of the hosts, Ganun po Dalawa ba? kayo, Naku, salamat kuya. Sayang wala si Atty. Topacio. Yun nga eh. Ayan, Dapat sana naimbitan din natin. Well, anyway, yan po naman ay sa tulong at awa ng Panginoon. Sige po, darating po tayo. Ayan. O guys, iniimbitahan po namin kayo sa Aberdeen Court. Dito ho sa upcoming Sunday. This Sunday na, no? This Sunday na. Ayan. 3 Anong PM. oras po ba? 3 p.m. 3 p.m. Yan po ang start. 3 hours show lang 3 to 6. Okay guys, nako. Ito na yung pagkakataon natin. Baka gusto nyo makilala yung producer ng show at baka sa upcoming event, marami ho silang nakalatag na shows na gagawin. Sa ngalan po yan ng CSAT Foundation. Okay, at syempre, one time makakanta rin si Atty. Topacio dyan, right? Yan, si Atty. Topacio po ay hindi lang po abogado, mang-aawit pa. Ayan. Okay guys, pagbati muna Kuya Mike, babati muna ako. Of course, babatiin natin si Celine Manalo. Ay, Ma'am Celine, yung birthday celebrant last time. Anak ni Astra, no? Astra. Hi, Celine! Ayan, kita nyo ha. Itong mga bata na to alam mo, mahirap talaga umattend ng birthday ng mga hyper ang mga birthday celebrant, lalo na pag bata, no? Children's party pala yung inatenan ko. Nakakatuwa rin kasi kahit na hindi ako kilala,
very accommodating po ang family niya. Thank you so much. Ate Jolinda, salamat po sa inyo. At syempre, Kuya Michael, babatiin ko na rin ang ating kapatid. Yan. Ito talaga sister ko, matampuhin to. But anyway, Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Maraming salamat po sa inyo. At, Invite natin. ay, invited ka daw po sa Sunday. Baka may time ka. Yan. Ay, sama mo na si Governor, kung pwede lang, no? Si Governor Baby. Yan, Governor Baby Pineda. At syempre lahat to ng mga friendship natin, baka naman meron kayong spare dyan na oras, sagot nyo nga lang yung meal nyo. Yan, kanya-kanya tayo guys. Yan po ay tulong at awa ng Panginoon. Yung pong ibibigay po na ninyo, halimbawa, more than that, hindi lang meal yung babayaran nila, no? Yung sosobra dyan, kung gusto nyo magdagdag, pwede rin naman tatanggapin daw yan ng CSAT Foundation para doon sa mga pinapaaral nila ng libre. Yan. Sa ngalan po yan ni Joe Fuster Jr. At ito po'y makikita nyo yung eskwelahan po nila ay located sa, yung eskwelahan, Holy Spirit, Quezon City. Barangay Holy Spirit, Quezon City. Puntahan nyo po ang CSAT, no? CSAT din yung pangalan ng eskwelahan. Okay, at syempre, pagbati na rin pinapaabot natin doon sa pamunuan ng Altagia Events Place. Naku, maraming naghahanap ng mga lugar kasi, no, kuya? Yes, oo, alam niyo, pag ako po'y naimbitahan, doon ko palang nakikita yung magagandang lugar na sinasabi ko po sa inyo. At salamat din po sa ating mga friendship. Eto na, no? Guys, pasensya na, habol lang ho natin. Ang mga matampuhin ng mga friends natin. Ako, wag kayong magalit sa akin. Alam nyo, yan, salamat to. I love you all, guys. Whether you like me or not, I won't care. Okay, hello kay Abraham Herbacio, yan, attorney, good morning, attorney Ferdy, Juby, General Trias Cavite, hi! Hello po, syempre, hello din po, ayan, hindi ako nakinig kasi nasa labas po ako, okay lang po yon. Chris John, ayan, salamat po, Chris John, former Senator Joey Lina, ano to? Oo, diba? Ayan, alam nyo, salamat po. Guys, pasensya na, medyo kapos lang po ako sa oras, pero bukas babalikan ko po lahat ng mga viewers and friendship natin. Hello, Berano Kalim and Company, sa lahat po ng mga taga Inner Wheel. Ayan, nako, napasok ako dyan sa Inner Wheel because of Rotary Club Caloocan. Salamat din po sa inyong lahat. Congressman Egay Erice, thank you so much kahit hindi ko kayo nakausap. Ayan. At saka si Sir Jimmy, ang butihing partner ni Attorney Lorna Kapunan. Sa inyo pong lahat mga friendship, salamat po at sana panoorin nyo po ang event ni Sir Michael De Lara. Antabayanan nyo this time ang susunod na programa. Walang iba kundi ang gwapong-gwapong nag-iisa sa Senyor Balita. Oh, yeah. Kundi yan po ang nag-iisa pa rin, si Senyor Ray Pacheco. Kuya Mike, maraming salamat po. At salamat po sa lahat ng mga friendship natin na sa Tweetwee na ay nandiyan dyan. Sa buong programa po, produksyon natin, sa CA natin, salamat po sa technical side natin. At siyempre doon sa ating mga director dyan, sa management. Ikaw, Kuya Winner, grabe ka. Sasakalin na kita. Huwag kayong mag-alala kasi alam nyo, minsan tayo nag-aalis tayo ng mga stress, yan. Kaya dito, masaya ho tayo. Ito po ang programang Yes Show Topacio. See you later sa ating mga kaganapan doon sa ating mga friendship. Okay, ako po si Juvie de Guzman. I love you all. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio.